Hi friends, minsan ba naiisip mo kung kaya kang i-bless ng Panginoon, kaya niyang baguhin ang iyong buhay, at kaya niyang paginawahin pa ang iyong buhay because where you are right now may seem to be very challenging, very discouraging, and you just can see the light beyond the tunnel. Alam niyo, let me share with you a personal testimony of mine. Nung pong ako ay nag-aaral pa lamang ng elementary, at kung makikita niyo ako nung bata pa ako, you would never even think, kasama ako doon. Hindi ko man lang naisip na makakasakay ako ng eroplano, makakapunta ako sa iba't ibang mga bansa, at makakapagtrabaho ako at makakapaglingkod sa mga tao sa ibang bansa, lalo na dito sa mayamang bansa ng Singapore. At magiging maayos ang buhay. Alam niyo po kung bakit? Maagang namatay ang tatay, at dahil maagang namatay ang tatay, ay kailangan namin na magtrabaho ng mga anak na naiwan upang maitaguyod ang aming buhay para lang may makain. Naalala ko pa po noon, nung elementary ako sa Pagsanghan, Laguna. Gigising po ako ng 3:00 ng madaling araw para mamalengke ng mga rekado para sa paninda naming lumpia, turon at mga mais na mga nilalaga. Pagkatapos po noon, naalala ko pa sa Pagsanghan, mula Pagsanghan hanggang Santa Cruz, ang pamasahe lamang po noon ay 50 centavos nung ako ay elementary. So 3:00 ng madaling araw, naroon na ako, namamalengke ng kamote, ng toge, ng suka, ng sibuyas, ng repolyo. At pagkatapos noon ay kailangan kong makauwi ng bahay ng mga bago mag 6:00 sapagkat papasok ako ng eskwela ng 7:00 ng umaga. Ako po noon ay grade 4 sa elementary. Maaga din po akong uuwi sapagkat pagkatapos ng eskwela ng mga 4:00, kailangan ko naman pong magtinda ng mga niluto ng aking nanay na mga kakanin. At ito po ay ang lumpia, ito ay turon, at meron ding pwesto si nanay doon kung saan meron namang mga nilagang mais at mga iba pang mga kakanin na ibinebenta ng nanay ko. Pag-uwi ko naman, ako naman ay magtitinda. At yun po ay sapat lamang. Nilalakad ko po mula Pagsanghan, nakakarating ako ng Lumban, at kapag hindi pa ho naubos ang aking paninda, ay darating po ako sa Kalayaan, Laguna. Pangatlong bayan na ho ito. Kaya bata pa lang, masakit na yung paa ko. Most of the time, makakauwi ako mga 9:00 na ng gabi. At kailangan ko ulit gumising ng 3:00 ng madaling araw para mamalengke naman. Pagkatapos ay paulit-ulit yung ganong buhay. Alam niyo po, nang ako ay nag-high school na, ganon pa rin. Kailangan ko maghanap buhay, namasukan kami. Ako part-time sa iba't ibang mga pagawaan, pagkatapos ng eskwela. At madalas halos naiinggit ako sa mga kaklase ko na pagka-uwian naglalaro, at pagkatapos nag-hangout, samantalang ako ay kailangan kong maghanap buhay. Nagpatuloy po ito hanggang college. Kung makikita ninyo ako noon, payat na payat, at pagkatapos yung aming kinikita ay tamang-tama lang pagbili ng pagkain. Pagka hindi pa naubos yung aking paninda na lumpia, ay yun ho ang gagawin naming ulam at pinakapagkain. Pero isang bagay ho ang aking sinampalatayanan, ang salita ng ating Panginoong Diyos. At kahit na ho ako nung nagkokolehiyo, I started, mga minamahal, na nag-working student ako doon sa AUP. Ako po ay nag-janitor doon, several years sa AUP Gymnasium, at pagkatapos ay nag-security guard din ako, student guard sa AUP din. Hanggang nung ako ay third year na, ay meron ng mga nag-sponsor sa akin, and I was able to go full-time in my studies. And I could not imagine how the Lord can turn my life around kahit na maagang namatay ang tatay, maagang nabenta ang aming mga properties, and we have to live on our own. But as I look back, I was never living on my own. Alam niyo po, pag binasa niyo yung John chapter 6 na binasa natin, yung feeding of the 5,000, at ito po ay naka-record din sa aklat ng Matthew chapter 14, at simula po dito sa verse 23 onwards, makikita niyo yung napakalaking milagro na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng mga tao. And there are few things that I would like to highlight with you because I can relate it personally. Una, kaya kang i-bless ng Panginoon. Pero tingnan mo kung ano ang ginawa ng mga tao sa panahon ng pagpapalang iyon. Sabi ng Panginoon ay, huwag niyo silang paalisin.
Kailangan nilang kumain. Pero sabi ng mga apostol, wala kaming tinapay dito. Meron lamang kaming 5 tinapay at 2 isda. Sabi ni Jesus Christ, bring them here to me. Kailangan ibibigay mo sa Panginoon. Kailangan ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang madamot sa Panginoon. Wala naman talaga tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Ibigay mo lang sa Panginoon ang iyong talent, ibigay mo sa Kanya ang iyong desire, ang iyong mga pangarap, and whatever little you may have, give it to the Lord. Give it to the Lord. And the Lord will make something out of it because the Lord can use it. Number 2, ito po ang sabi niya sa verse 19 ng Matthew 14. And he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Makikita niyo po yung process. Pinaupo sa damuhan yung mga tao, pagkatapos sinawakan niyo yung tinapay, tapos yung tinapay ay ibinigay sa kamay ng mga disipulo, at sa kamay ng mga disipulo, dinistribute nila doon sa mga tao. Ang tawag ko po dyan, organization. Kung gusto niyong bumuti ang inyong buhay, bukod doon sa ito-turn over ninyo ang whatever it is that you have sa Panginoon, i-organize mo din yung buhay mo. Gagawin mo din na meron kang plano, meron ding panukala, mag-aral ng mabuti, magsikap ng mabuti, maging pinakamahusay kayo sa inyong pagtatrabaho, maging honest, maging masikap, maging industrious, huwag mag-give up. I-organize mo ang iyong time na kakaunti. In-organize ko yung time ko noon sa pagtitinda, sa pag-aaral, sa pag-working students, sa pag-aaral, at sa mga bagay na kinakailangan kong gawin. Without which, malamang kung nagpadala lang ako sa aking emosyon at kung ano ang gusto kong gawin, ay hindi din magiging successful. Alam nyo, gusto ko kayong i-encourage kasi naranasan ko Napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Hindi naman ako mayaman ngayon, pero hindi kagaya ng dati na hindi ko alam kung saan namin kukunin yung kakainin namin ni nanay at ng aking mga kapatid. Mas mabuti ngayon, dahilan sa biyaya ng Panginoon. Natutunan ko lamang, you turn over your life to Jesus Christ. And number 2, you have to be able to organize your life, to make priorities and work on it, never giving up. And the Lord will always and surely make miracle in your life. Let's try to live the word in this world.